Magandang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayong araw na ito ay tungkol sa sulat ni San Pablo sa mga taga Colosas at sa atin ding mga Kristiyano. Dati kayong malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag ninyong bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita sa inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nais kong bahagi ang pagninilay na ito dahil napakaganda ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas at sabi ko nga ay sa atin ding mga Kristiyano na nagnanais ng kabanalan. Ito ay tuloy-tuloy na paanyaya at paalala ng Diyos na tayo ay nalalapit na naman ang Kwaresma, panahon na naman ng pag-alaala sa ating mga kahirapan at kamatayan ng ating Panginoon. Maganda ring tingnan natin ang ginagawa niyang patuloy na pag-anyaya sa atin na nais niya sa atin ay maging banal at walang batik sa pagharap sa Kanya. At ang mga katangian lang nito na nais niya sa atin ay maging manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. Ito siguro yung bibigyan ko ng diin na sa ating buhay sa pang-araw-araw, napakahalaga ng katapatan at pagiging matatag sa pananampalataya. Ibig lang sabihin ito, ang ating pang-araw-araw na buhay ay isang misyon. Isang misyon na kung saan nakikita natin at nakakapag-ugnayan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng mabuting balita na narinig natin, dahil minsan ang tao ay naghahanap, nasan ba ang Diyos? Ang Diyos ay nakikipag-usap na sa atin ngayon sa pamamagitan ng Biblia, dahil ito ang naging daan ng Diyos, naging daan ni Jesus at naging daan ng mga apostoles upang lalo tayong mapalapit sa Diyos. Kaya ang sabi niya, ang gawain ni San Pablo ay ipangaral ang mabuting balita. So, ganun din ang aking gawain bilang Kristiyano, na ang mabuting balitang ito ay ibahagi din sa mga tao at sa larangan ng social media, at sana'y maging tapat tayo sa ating paglilingkod at siyempre masayang naglilingkod. So ito po muna ang aking ibabahagi, ang tuloy-tuloy na
pagbabahagi ni Kuya Landing at sana ay patuloy tayong gabayan ng Espiritu sa ating pagnanais ng kabanalan. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.